Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate. Wait lang, bago sumagot si Atty. Claire. Bago po sumagot si Atty. Claire dyan, meron lang po akong sasabihin. Doon sa statement po ni lolo ko, lolo sabit ko. May sabit kasi ito palagi eh. China-challenge niya po si PBBM na isa-isang debate. Diba? If papayagan siya ng Pangulo, pupunta siya sa Malacanang mag-isa. Ngayon, sa tingin mo, Chabit, yung debate na yan, makakatulong ba yan sa problema sa ating bansa? Siyempre, hindi, di ba? Siyempre, hindi yan makakatulong sa ating bansa. Tama, di ba? Ngayon, eto na. Kasi ano yan eh, kumbaga, gustong-gusto mo talagang i-push kasi gusto mo may media, tapos nandyan si PBBM, nandyan ka rin, debate kayo. Gusto mong magbida-bida. Pero sorry ka, sabit. Sorry ka talaga. Napaka-sorry talaga. Sorry kasi, hindi ka papatulan ng Pangulo. Wala ka kasing bilang. Walang mapapala ang buong bansa kapag nakipagdebate ang Pangulo sa'yo. Yun yung katotohanan. Walang kwenta. Ang makikinabang lang dito, ikaw. Kasi kahit maganda yung, halimbawa lang, magdebate nga kayo ng Pangulo, kahit maganda yung sinasabi ni PBBM, gagawin nyo pa rin mali. Kahit si PBBM pa rin yung nakakalamang, gagawin nyo pa rin mali. Diba? So, mahirap na. Sa hamon mo, ang magagamit dito si PBBM, wala ka kasing bilang. Hindi mo ka-level ang Pangulo. Kaya, gusto mo, pansinin ka ng Pangulo. Diba? So, ang buong bansa po wala pong mapapala. Hindi po tayo makikinabang dyan kung papatulan niya ng Pangulo. Wala. Ang Pangulo busy po sa pag-aayos ng problema sa ating bansa habang naglalakwat siya yung Vice President natin. Busy po ang ating Pangulo. Tapos, papatulan ka. Naku, hindi mangyayari yan. Baka nananaginip ka lang ng gising. At eto pa, etong si Chavit Singson ay mag-ano sila, meron daw silang one-time, big-time rally. Malakihang rally. Kaya nananawagan po itong si Chavit sa mga simbahan na lumabas daw po sila. Ay, nagagamitin pa yung mga miyembro. Ay, hindi naman po trabaho ng simbahan na mag-join sa mga rally na yan. Diba? Ang trabaho po ng simbahan ay hindi dapat makialam sa inyo. Kasi simbahan nga yan eh. Diba? At eto pa, may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo to. Ano to, Chavit Singson? Mukhang nagkakaabutan na kayo dyan Sino-sino itong mga taong ito na inaabutan mo ng pera? Ako'y nagtatanong lang naman. Wag mo naman sanang mamasamain. Ano ito? Bakit may mga pera dito? Ano bang meron dyan? Anong kaguluhan yan dyan? May party ba? Ano ba? Nagkakaabutan na po ng pera dyan, may Muslim pa dyan. Ito, Muslim to. Muslim. Anong reaction nyo dito, mga pre? Comment nyo nga. Alam mo namang ano kayo dyan? Nagpasyal-pasyal lang. Akala ko ba nasa katotohanan kayo? Kaya ako'y nagtatanong, ano to? Ano yung mga hawak nyo? Alam ko, pera yan. Alam nga naman papel yan. Diba? Alam nga naman papel yan. Chavit! Sabi nyo, nasa katotohanan kayo, ayaw nyo ng kurap. Ano to? Nasa katotohanan kayo, di ba? Yan, yung mga... Pag yung mga yan, nagsigaw-sigaw sa rally, nag-effort yan, alam nyo na ibig sabihin nun. Alam nyo na ibig sabihin. Baka naman pumaldo, kaya ganadong magsigaw-sigaw ng ano na yan, rally na yan. Isasagawa nilang rally. Diba?
Kaya, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo itong larawan na to, o picture na to mga pre? Bakit kaya nandyan sila? Ano kayang pinag-uusapan nila? Palpak lang tong naka-green kasi nag-selfie pa. Pinost. Dapat di mo na pinost. Para secret na lang yun. Para secret na lang sana ba? 'Di ba? Para walang issue. Wala, na-issue pa tuloy dahil sa'yo. Yari ka. Tuloy tayo dito. Tuloy tayo dito kay Attorney Claire. Baka yung binibigyan ng pera baka sabihin ni Chavit, Singson, tumama yan sa waiting. Talaga, tumama sa waiting, tapos si Chavit pa talaga yung mag-e-effort magbigay doon. Pupunta si Chavit. Diba? Tuloy natin to. Dito kay Attorney Claire. Debate. So, pag debate, ano mangyayari sa debate? Diba? Ano mangyayari sa debate? BIR dapat tignan nila yung taxes ni Chavit back 10 years. Sabi ni Vicente Viloria. Diba? About this press con with all the media as a witness. Yan ang matapang hamon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasunod ng kanyang alegasyon na ang Pangulo umano ang utak sa likod ng korupsyon. Diba? Makikipagdebate siya about corruption. Teka lang, diba? Hinaman niya ba dati si dating Pangulong Duterte? Korap yun eh. Sabi niya, diba? Korap yun. Umami si dating Pangulong Duterte. Yun na nga yung sinasabi ko eh. Bakit si PBBM, yung hinahamon mo, alam naman natin yung pinakakurap na naging presidente sa Pilipinas ay si Digong. Bakit hindi yun yung bakbakan mo? Bakit hindi yun yung banatan mo? Alam naman natin na si Digong talaga yung number 1 magnanakaw sa Pilipinas, di ba? Sabi nga ni Digong, di ba? Umamin nga si Digong, marami din akong ninakaw pero ubos na. So marami siyang ninakaw. Siya yung pinakamagnanakaw dito sa Pilipinas, walang hiyang matandayan. Umamin siya eh. May pag-aamin na magnanakaw siya. I love you. Sabi niya, di ba, kurap siya, nagnakaw siya, pero ubos na. Tapos may 20,000, may ghost projects pa noong 2020. Nakipagdebate ba siya? Hindi. Sinusuportahan pa niya yung anak ng kurap. Di ba? Suportado niya yung anak ng kurap. Tapos sabi niya, galit siya sa kurap. Wala na sa ayos yung ilolo ninyo. Wala na po sa ayos. Galit daw kay PBBM kasi kurap. Pero suportado niya yung anak ng kurap. At yung may issue sa pagnanakaw sa gobyerno. Sino? Si Sara Duterte. 'Di ba? Confidential funds. Mali yung paggasta. 'Di ba? Pero suportado po yan Sabit. Ay, nako. 'Di ba? Sa malawakang flood control scandal, matagal na raw gustong ihayag ni Singson ang mga alegasyon laban sa Pangulo pero hinintay raw niyang umabot. Ito. May nakawan pala eh. May nakawan pala. At alam mo, sabi mo, mga Marcos, magnanakaw, ganyan. Bakit mo sinuportahan noon? Alam mo palang magnanakaw. Bakit ngayon ka lang nagsalita? 2025, nagsalita ka. Bakit 2025 nagsalita ka? Dapat nung 2023 pa lang, bumanat ka na. Bakit ngayon? Bakit ngayon lang? Dahil ba hindi ka napagbigyan? Sabit? Ha? Bakit talaga ng sabit mo? Sabit ka talaga eh. Ngayon ka lang nagsalita. Halatang halata. 'Di ba? Na kaya niya po ito ginagawa dahil hindi siya napagbigyan ng Pangulo na ewan ko kung anong hiniling niya sa Pangulo. Pero, kaya siguro siya nag-e-effort ngayon kasi in case lang naman si Sara yung maging presidente, baka may malaki-laking posisyon na ibibigay sa kanya. Baka. Kaya nagpapakatanga kay Sara. So kayo mga pre, anong reaction nyo dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong komento, no? Comment down below. And syempre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po
maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na. Okay, shoutout po kay Ma'am Malu de Los Santos sa magandang araw po. Magandang gabi po. Ayan. So, ayan, next topic na po tayo mga pre.